March 18th, 1996. Pasado 12:00 ng hating gabi, sa isang sikat na nightclub sa Quezon City. Daan-daang kabataan ang nagsisiksikan sa loob ng isang gusali na puno ng musika, ilaw at kasiyahan. Ilan sa kanila ay mga estudyante. May mga bagong graduate. May mga empleyadong katatapos lamang sa trabaho. Ang iba ay naroon upang ipagdiwang ang kaarawan ng isang kaibigan. Ang iba naman ay gusto lamang magsaya bago magsimula ang panibagong linggo. Walang sino man ang nag-isip na iyon na pala ang huling gabi ng kanilang buhay. Makalipas lamang ang ilang minuto, magaganap ang isa sa pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang trahedyang kumitil ng 162 buhay. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, mas lalong lumalaki ang isang tanong. Aksidente lamang ba ang nangyari? O may mga pagkukulang na naging dahilan upang lumala ang trahedya? Ito ang kwento ng Ozone Disco Fire. Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming trahedya ang nag-iwan ng malalim na sugat sa bansa. Ngunit kakaunti lamang ang may epekto na katulad ng Ozone Disco Fire. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pinakamalalang nightclub fires sa buong mundo. Hindi lamang dahil sa dami ng nasawi, kundi dahil marami ang naniniwalang maaari sana itong naiwasan. Sa episode na ito, babalikan natin ang mga dokumentadong pangyayari. Susuriin natin ang opisyal na investigasyon. At aalamin natin kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nakakalimutan ang Ozone Disco. Noong dekada 90. Isa ang Ozone Disco sa pinakasikat na nightclub sa Metro Manila. Matatagpuan ito sa Timog Avenue sa Quezon City. Kilala ang lugar bilang isa sa sentro ng nightlife noong panahong iyon. Maraming restaurant, maraming bar, at halos gabi-gabi, dinarayo ito ng mga kabataan. Hindi lamang ito lugar para sumayaw. Isa rin itong lugar kung saan nagkikita ang magkakaibigan. Nagdiriwang ng pagtatapos at nagre-relax matapos ang mahabang linggo. Dahil dito, madalas na napupuno ang Ozone Disco lalo na tuwing weekends at graduation season. Marso ng 1996, graduation season. Libu-libong estudyante ang nagtatapos sa kolehiyo. Marami ang naghahanap ng lugar upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Isa sa mga pinakasikat na destinasyon, ang Ozone Disco. Sa gabing iyon, mas marami ang pumasok kaysa sa normal. Ayon sa mga ulat, lumampas na sa kapasidad ang dami ng tao sa loob ng gusali. Ngunit wala pang nakaalam na may mga seryosong problema pala ang mismong disenyo ng gusali. Sa unang tingin, ordinaryo lamang ang Ozone Disco. Ngunit ayon sa magiging resulta ng opisyal na investigasyon, maraming bahagi ng gusali ang hindi naaayon sa mga pamantayan ng kaligtasan.
When the Isa fire sa alarm sounds and pinakamahalagang primary issue, power is lost, makitid emergency ito lighting kumpara ensures a sa clear dami ng path to the taong exit. nasa loob. May mga ulat ding nagsasabing ang disenyo ng pinto ay hindi angkop para sa mabilisang paglikas kapag may emergency. Sa isang normal na gabi, maaaring hindi ito problema. Ngunit kapag daan-daang tao ang sabay-sabay na nagtangkang lumabas, bawat segundo ay magiging napakahalaga. Habang tumatagal ang gabi, patuloy ang kasiyahan sa loob. Malakas ang musika. Puno ang dance floor. Masaya ang mga tao. Wala pang nakapapansin na ilang minuto na lamang ay magsisimula ang isang trahedyang babago sa buhay ng daan-daang pamilya. Sa mga susunod na sandali, isang maliit na apoy ang magsisimulang kumalat at sa loob lamang ng napakaikling panahon, ang gabi ng selebrasyon ay magiging gabi ng matinding takot. Sa susunod na bahagi, aalamin natin paano nagsimula ang apoy, ano ang nakita ng mga survivor, bakit napakahirap makalabas ng gusali, at paano naging isa sa pinakamalalang nightclub fire sa kasaysayan ang Ozone Disco. Manatiling nakikinig sa Lost Signals PH. Stay tuned for the next signal.